Pulis sa Rehiyon 5, laging handa sa iba't ibang kaganapan sa buong rehiyon ng Bicol. At sa patuloy na mga hakbang kontra kriminalidad, iligal na droga at terorismo, sipag at tiyaga ang handog ng kasurugkap sa mga Bicolano at Bicolana. Panoorin ang isa na namang pahina ng ating linggo-linggong Weekline. At sa ika-31 linggo ng Weekline, noong linggo ika-14 ng Hulyo, bago magsagawa ng motorcycle patrol ay siniguro muna ni Police Brigadier General Dizon na naiayos ang lahat ng mga administratibong gawain bago magsimula ang panibagong linggo para sa lokal na pamunuan ng pulisya. Isinagawa ang motorcycle patrol sa mga lansangan ng lungsod ng Legazpi at munisipyo ng Daraga sa Albay. Noong Lunes, ika-15 ng Hulyo, abala si Police Brigadier General Dizon at ng buong pamunuan para sa traditional Monday flag raising and awarding ceremony para sa mga pulis ng Pro 5 na nagpamalas ng katangi-tanging gawa. Sinundan ito ng pagpapaunlak ni Police Brigadier General Dizon sa iilang stakeholders na nais siyang kausapin tungkol sa concerns ng law enforcement. Gayon din ang pagbisita sa kanyang tanggapan ni Ms. Maria Cristina T. Paulino, ang organizer at may-ari ng Cyborg Entertainment. Virtually present naman ang ating regional director sa naging Philippine National Police Command Conference kung saan pinangunahan ito ng ating hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Romel Francisco D. Marbil. Mainit din ang kanyang pagtanggap sa dating commander ng Area Police Command Northern Luzon na si retired Police Lieutenant General Felipe R. Natividad sa kanyang tanggapan kaugnay ng kanyang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga retiradong opisyal ng Philippine National Police. Naroon din sa kanyang tanggapan si Police Captain Cleto J. Gler para sa isang exit call na siyang PCP Supervisor ng Sorsogon City Police Station. Nakibahagi din siya sa ginawang staff conference kasama si Police Colonel Ronald V. Gayo, ang Deputy Regional Director for Administration sa Pro 5 Conference Room sa loob ng Regional Headquarters. At kahit siksik ang naging schedule ng ating Game Changer General, hindi pa rin kinalimutan ang kanyang regular na motorcycle patrol pagsapit ng dapit hapon. Noong Martes, ika-16 ng Hulyo, personal na nagbigay ng security coverage and police assistance si Police Brigadier General Dizon kay Representative Elizalde Esco ng Ako Bicol Party List nang ito ay dumating sa Bicol International Airport, Daraga, Albay. Ganon din sa naging groundbreaking ceremony of Women's Health and Child Care Specialty Center Building sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, Legazpi City, Albay. At sa ginanap din na Smart Program Payout Initiative Student Monetary Assistance for Recovery and Transition at Embarcadero sa parehong lungsod. At dahil sa pinagtutuunang pansin ng ating Game Changer General ang ugnayang pulisya, nakiisa ang ating Game Changer General sa naging Interagency Fellowship sa Misibis Bay, Bacagay, Albay. Noong ika-17 ng Hulyo, Merkules, pinangunahan ni Police Brigadier General Dizon ang ginawang security coverage and police assistance sa ginanap na groundbreaking ceremony for the construction of DSWD Haven for Distressed Women, Children, and Home for the Aged na sa Barangay Estanza, Legazpi City, Albay, kasama si Honorable Elizalde Esco, ang Chairman, House of Appropriations. Naroon din ang ating masipag na regional director sa naging security coverage and police assistance sa ginanap na turnover ng Bicol Loco Raffle House and Lots and raffle items sa Celebration Plaza, Embarcadero de Legazpi, Legazpi City, Albay. Nagtapos ang araw ng ating Game Changer General sa pamamagitan ng pakikibahagi niya sa naging meeting kasama si Representative Elizalde Esco of Ako Bicol Party List kung saan tinalakay ang iba't ibang concerns ng Albay Electric Cooperative Incorporated na ginanap sa Hotel Venetia, Legazpi City, Albay. Samantala noong ika-18 ng Hulyo, malugod na pinungunahan ng ating Game Changer General ang ginawang security coverage and police assistance sa pagdating ni First Lady Marie Louise Araneta Marcos nang ito ay bumisita sa Sorsogon City para sa Lab for All project, ang laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat program. Nagsagawa din ng araw na ito ng isang courtesy call si Police Brigadier General Dizon kay Honorable Richard P. Palpal Latok, ang chairperson ng Commission on Human Rights sa tanggapan nito sa CHR Regional Office 5 Regional Center Site, Rawiz, Legazpi City, Albay. At noong Biyernes, ika-19 ng Hulyo, compliant si Police Brigadier General Dizon sa ginawang annual physical examination for police officers.
Pinaunlakan din niya ang isang imbitasyon sa naging closing and send-off ceremony ng revitalized police sa Barangay Training First Batch Calendar Year 2024 sa Camp Salvador C. Escudero Jr., Sorsogon City. Samantala nakiisa si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na 33rd anniversary of Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 5 at tumanggap ng Stakeholder Award sa Casablanca Hostel Convention Hall, Legazpi City, Albay. At kinahapunan nagsagawa naman ito ng motorcycle patrol kasama ng mga kasurugkaps patrollers. Samantala noong Sabado, ika-20 ng Hulyo, pagkatapos ng mas pinahabang oras ng bicycle patrol, isa sa mga nanguna si Police Brigadier General Dizon sa naging send-off ceremony of security contingents for the Private Schools Athletic Association o PRISAA National Games 2024 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Sinundan ito ng isang ocular inspection sa iba't ibang lugar sa Albay kung saan gaganapin ang iba't ibang laro kaugnay ng PRISAA 2024 at pagsapit ng hapon, motorcycle patrol muli ang handog ng kasurugkaps sa pangunguna ng ating Game Changer General. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-14 hanggang ika-20 ng Hulyo taong kasalukuyan, umabot sa mahigit 2 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 57 suspects mula sa 54 na ginawang operasyon. Nanguna dito ang Camarines Sur Police Provincial Office, sinundan ng Sorsogon Police Provincial Office at pumangatlo ang Albay Police Provincial Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 64 na suspects mula sa ginawang 24 na operasyon. May 53 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 6 ang inaresto. Habang mahigit 17,000 piso naman ang mga kagamitang kumpiskado sa iligal na pangingisda kung saan inaresto ang 2 suspects sa 2 ginawang operasyon. Huli naman ang 5 suspects sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 11,000 pisong halaga ng mga lumbers at fleeches. Samantala umabot sa 117 most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 11 ang huli sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya. At patuloy subaybayan ang transparent service ng ating nag-iisang Game Changer General dahil kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama, serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD, approachable, presentable, and dependable kasurugkaps.